Sa pagtatapos ng labanan, nagsimulang maglabas ng lilang enerhiya mula sa walang buhay na katawan ni Cho. Ang enerhiya ay umiikot din sa katawan ng ating bida na lubos na ikinagulat niya. Pakiramdam niya ay may mainit na daloy na gumagalaw sa kanyang mga ugat, umaabot sa kanyang palad, at umiikot sa kanyang energy core. Sa wakas, idinagdag ng espiritu na dapat niyang atali ang anumang bagay, maging ang enerhiya mismo, upang manatili ito. Tinanong ng espiritu kung nararamdaman na ng bata ang tunay na lakas nito, sapagkat ganito gumagana ang binding ritual. Habang nararamdaman niya ang enerhiya, napagtanto ng ating bida na ang lahat ng ito ay umiikot sa kanyang torso. Sa wakas, nauunawaan niya na ito ang tinatawag na Kai na binanggit ni Chan. Naalala niya na ayon kay Chan, matagal bago makalakam ng Kai. Gayunpaman, sa pamamagitan ng kakayahang ito, maaari niyang mas mabilis na makuha ang enerhiya mula sa iba, na nagbibigay daan sa kanya na lumakas sa maikling panahon. Sinubukan ni Mark na hawakan ng enerhiya, ngunit mabilis itong naglaho. Sa kanyang pagkadismaya, ipinaliwanag ng espiritu na ganito talaga ang likas na katangian ng enerhiya. Kailangang gumamit ng isang espesyal na pamamaraan upang maipan ito, sapagkat kung wala yon, hindi niya magagawang maipan ang Kai sa kanyang energy core. Dagdag pa ng espiritu, ang pagkolekta ng Kai sa pamamagitan ng binding ritual ay imposible. Nalungkot si Mark dahil akala niya ay nakahanap siya ng madaling paraan upang lumakas. Tinanong siya ng espiritu kung talagang inakala niya na madaling maging eksperto sa martial arts. Gayunpaman, tiniyak nito na hindi siya dapat masyadong mabaigo, sapagkat maraming gamit ang binding ritual. Ipinaliwanag na ang binding ritual ay ang pinakapangunahing bahagi lamang ng 8 thought-breaking techniques, ngunit kahit ito ay nagbibigay daan sa napakaraming posibilidad. Ipinaliwanag ng espiritu na kahit nagkakalat ang enerhiya, nananatili pa rin itong enerhiya at hindi yun nagbabago. Inutusan niya si Guan W na subukang ituon ng enerhiya sa kanyang kamay sa pamamagitan ng pag-ikot nito. Ngunit hindi maintindihan ng bata ang dapat niyang gawin, kaya sinabi ng espiritu na gamitin ang kanyang imahinasyon. Sinabi nito na ang pag-ikot ng enerhiya at ang mga ritual ay mga tulong lamang upang makabuo ng tamang imahe sa isipan. Kapag nagawa niya yon, magagawa niyang ipadala ang enerhiya sa kanyang kamay. Sa isip ng asul na espiritu, tiyak niyang imposibleng magawa yon ni Mark bilang baguhan. Gayunpaman, nagsimulang isagawa ng bata ang ritual at muling lumitaw ang kulay rosas na enerhiya sa kanyang palad. Nagtagumpay siyang hawakan at ituon ito sa kanyang kamao na ikinagulat ng babaeng espiritu. Ginamit ni Jin ang enerhiya upang suntukin ang isang haligi na madaling nahati sa dalawa. Hindi makapaniwala ang espiritu na nagawa ito ng isang baguhan tulad ni Mark. Sa kabila ng kanyang tagumpay, nanatili siyang kalmado, iniisip na kamangha-mangha ang kanyang nagawa. Samantala, iniisip ng babae kung sino ba talaga ang batang ito. Sa kanyang isip, inamin niyang nakakita na siya ng maraming mahuhusay na individual, ngunit wala pang katulad ni Mark. Gamit ang kanyang bagong taglay na lakas, sinabi ng bata na ito ang dahilan kung bakit pinapahalagahan ng mga tao ang martial arts dahil mas panadadali nito ang pagpatay. Narinig ito ng babae at napagtanto na naunawaan na ng bata ang diwa ng martial arts. Ang kahalagahan ay hindi lamang sa paghubog ng katawan at isipan, kundi kung paano mas mapadadali ang pagpatay. Matapang na tinanong ng bata kung ano ang susunod na teknik mula sa libro, at inihanda ng babae ang kanyang paliwanag. Gayunpaman, agad niyang napagtanto ang plano ng bata. Kaagad pagkatapos, nainis ang babae at nagdeklara na halos naloko siya ng isang mortal, ngunit hindi na siya gagawa pa ng anuman para sa kanya. Ang babae ay napabulong sa sarili na nasabi na niya ang higit pa sa dapat niyang sabihin dahil ang bata ay tila natutunan na ang lahat ng kanyang ibinahagi. Sinabihan niya ang bida na huwag nang makipag-usap sa kanya, na ikinainis ng bata. Habang sinusubukan niyang kontrolin ang kanyang enerhiya, naisip ng bata na ang kakulangan ng tulong ng babae ay magiging sagabal dahil may gusto pa sana siyang itanong. Habang tinitingnan ng kanyang kamay, naalala ni Gang W ang sinabi ng espiritong asul na ang enerhiya ay madaling nagkakalat. Ngunit napansin niyang may malamig na enerhiyang nananatili sa kanyang palad. Sandaling tiningnan niya ang espiritu ngunit agad na nagdesisyong huwag nang magtanong, iniisip na hindi rin siya sasagutin nito. Naibulalas ng bata na masaya siyang tuklasin ang mga bagay ng mag-isa. Pagkatapos, hiniling niya sa espiritong asul na samahan siya. Samantala, sa ibang lugar sa unang oras ng umaga, may isang tao na naglalakad sa ilalim ng liwanag ng buwan.
Siya ay isang mandirigmang escort ni Lady Sik at kakarating lang niya sa Phoenix Pavilion sa harap ng templo. Pagpasok niya, nakita niya ang iba't ibang mga eskultura, pati na rin ang ilang kakaibang estatwa at mga bagay na hindi niya maipaliwanag. Tumayo ang babae sa harap ng isang napakalaking estatwa na tila nakatitig sa kanya, naglalabas ng kakaibang aura. Habang naglalakad sa lugar, nagtataka siya kung bakit puno ng kakaibang bagay ang silid. Biglang nagningges ang isang apoy at nagsimulang magsalita ang babae. Sinabi niyang sigurado siyang alam na ng mga naroroon ang kanyang mensahe dahil nagpadala siya ng abiso. Gayunpaman, inihatid niya ang balitang si Shaman Menoshin ay patay na at pinatay ng pangatlong anak, si Young Master MCH Ganon. Walang naging reaksyon ang estatwa, kaya inihandog ng tauhan ni Lady Sik ang 300 silver coins bilang paghingi ng paumanhin. Ipinahayag niya na handang magbigay si Lady Sik ng karagdagang 400 bilang kapalit ng isang bagong misyon, ang pagpuksa sa pangatlong anak. Nagkaroon ng katahimikan sa silid hanggang sa biglang napawi ang ningges ng apoy. Napagtanto niyang natanggap na ang kanyang mensahe. Yumuko siya bilang tanda ng paggalang at mabilis na umalis, hindi nais na manatili malapit sa estatwa. Habang palabas, naisip niyang walang sino man doon, ngunit parang may nakatingin sa kanya. Sa loob ng templo, ang katawan ni Shaman Menoshin ay nakahiga sa harap ng estatwa. Ngunit bigla, may narinig na mga ingay. Isang hindi kilalang nilalang ang nagkomento na malinaw na isa itong pagpatay. Dumating ang iba pa, sumasang-ayon dahil may natanggap silang impormasyon na may nakita raw na isang alalay na lumulutang sa ere, isang gawa ng dilaw na espiritu. Kumbinsido sila na ang pangatlong anak ay sinapian ng espiritu. Isang pulong ng mga taong may maskara ang naganap upang talakayin ang mga posibilidad ng nangyari. May isang nagsabi pa na maaaring si Mock ay pamilyar ng isang dilaw na espiritu, ngunit itinanggi ito dahil imposibleng gawing pamilyar ang isang masamang espiritu. Nagpa siya ang pinuno ng kulto na isa sa kanyang mga lingkod ang mag-aalis sa pangatlong anak ng Sword Mansion ni Mock at tutulungan ng espiritong mapaghiganti na umalis. Walang pag-aalinlangan ng lahat ng naroon sa desisyong ito. Samantala, sa tirahan ni Gang W, sumisikat na ang araw matapos ang ilang oras. Pagod na nagising si Go, iniisip kung gaano siya naabala ni Gang W, dahil gusto na sana niyang matulog matapos magpuyat buong gabi. Gayunpaman, may trabaho pa rin siyang kailangang gawin. Dinala niya ang isang brasero sa silid ng ating bida. Agad namang nagpasalamat ang bata kay Go na nagtanong kung bakit kailangan ito ng kanyang batang Panginoon. Ipinaliwanag ng bata na may nais siyang sunugin ang lihim na aklat ng Mock Sword Mansion. Nabigla si Go habang pinapanood ang bata na pinunit ang isa sa mga aklat. Hindi makapaniwala, nagtanong siya kung bakit ginagawa ito ng bata. Walang pag-aalinlangan, inihagis ng bata ang mga piraso ng aklat sa apoy na nagdulot ng matinding pagkalungkot kay Go. Halos hindi makapagsalita ang binata at galit na sinabi na sinira ng siraulo ang millennial na lihim na aklat. Matapos sunugin ni Gaihon ang lahat ng bahagi ng aklat, nagtanong si Go kung bakit ginagawa ito ng kanyang batang Panginoon. Labis ang kanyang panghihinayang dahil alam niyang ang mga lihim na aklat ay lubos na pinahahalagahan dahil sa mga kaalaman nito. Sumagot si Gaihon na yun mismo ang dahilan kung bakit niya sinunog ang mga ito. Ipinukul niya ang huling aklat sa mukha ni Go at ipinaliwanag na nais niyang siya lamang ang makagamit ng kaalaman mula rito. Nabigla si Go sa paliwanag ng batang Panginoon. Idinagdag pa ni Gaim na ang lahat ng kailangan niyang malaman mula sa aklat ay nasa kanyang isipan na. Habang tumatalikod siya, binanggit ni Mock na kailangan niya si Go upang gawin ang isang bagay, ipadala ang isang bagay kay Madam Sik at sa kanyang ikalawang kapatid kapag sumikat na ang araw. Naguguluhan si Go, ngunit sinabi ng bata na sapat na ang kanyang paliwanag. Binanggit ni Mock na nais niyang magkaroon ng payapang pamilya, kung saan masaya nilang ibabahagi ang mga bagay sa isa't isa. Napansin ni Go ang nakakatakot na ekspresyon ng kanyang batang Panginoon, at sa wakas ay naintindihan niya ang totoong dahilan sa likod ng lahat. Habang patuloy na sumisikat ang araw at papalapit na ang 6:00 ng umaga, si Cam ay nag-aayos ng kanyang mga damit. Sinusunod niya ang kanyang pang-araw-araw na gawain, ang mag-ayos ng higaan, magbihis, maglinis ng paligid, at suriin ang kanyang listahan ng mga gagawin. Isa itong disiplina na nakuha niya mula sa kanyang dating buhay bilang isang mamamatay tao, kung saan ang organisasyon at plano ay napakahalaga. Gayunpaman, nararamdaman ni Cam na hindi na niya kailangang gawin ito sa hinaharap dahil isang magandang pagkakataon ang darating. Kapag siya'y naging isang tagasunod ng ikalawang anak ng pamilya,
Tataas ang kanyang ranggo bilang isang elder ng angkan, isang mahalagang posisyon. Habang nakatanaw sa malayo, naalala niya ang kanyang dating buhay bilang ulilang mamamatay tao. May kaunting damdamin ng nostalgia ang bumalot sa kanya. Ngunit ang kanyang pagmumuni-muni ay biglang naputol nang dumating ang isang binata na nagsabing hinahanap siya ng batang Panginoon, si Young. Nalilito si Cam, nagtaka kung bakit siya biglang ipinatawag. Pagkalipas ng ilang oras, narinig ang isang malakas na pagbukas ng pinto. Isang tao ang lumabas ng galit na galit mula sa silid, may sugat sa ulo na tila resulta ng matinding hampas. Sa isang eksenang naganap ilang sandali bago yun, makikita si Cam na nakayuko sa harap ng pangatlong batang Panginoon. Ipinahayag ng isang lalaking may mahabang buhok na nawawala si Cho Ilan. Sinabi ni Vipong na ipinadala niya si Guard Cho upang kumpirmahin kung totoong nawala ng kakayahan sa martial arts ang pangatlong anak, ngunit si Cho ay biglang naglaho nang walang anumang balita. Nagngingit-ngit ang ikalawang anak ng mansiyon at tinanong kung naglakas loob bang linlangin siya ng kanyang tauhan. Agad na naramdaman ng dating mamamatay tao na may mali. Ipinaliwanag niya kay Young na hindi siya nagbigay ng maling ulat at tiyak na ibang problema ang naganap. Sa tindi ng galit, inihagis ni Young ang isang bagay na tumama sa ulo ng kanyang tauhan, agad itong nasugatan. Galit na galit, tinanong ng lalaking may mahabang buhok kung bakit hindi pa bumabalik si Warrior Cho kung totoo ang sinabi ni Cam. Dagdag pa niya, iniisip ba ni Cam na siya'y isang hanggal? Nang hihinayang si Cam, iniisip na kung magpapatuloy ito, masasayang ang kanyang desisyon na lumipat ng katapatan. Galit na itinanggi niya ito, sinasabing ang lahat ng sakripisyo at pagsisikap niya ay hindi maaaring masayang. Nagmakaawa si Cam kay Young na bigyan siya ng oras upang mahanap si Warrior Cho at patunayan ang kanyang inosensya. Tinatanong ni Young kung bakit niya dapat pagkatiwalaan si Cam. Sa matinding determinasyon, nanumpa si Cam sa kanyang kanang braso, na para sa isang mandirigma, ay simbolo ng lahat ng kanyang kakayahan. Sinabi niyang kung mabaigo siya, tiyak ang kanyang pagkabigo sa buhay. Dahil sa kanyang seryosong pangako, nagbigay ang ikatlong anak at sinabing kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Binibigyan siya ng 4 na oras upang hanapin si Warrior Cho. Kung magtagumpay siya, maniniwala si Young sa kanya, ngunit kung mabaigo, kailangang isakripisyo ni Cam ang kanyang buhay. Nakita ni Cam na ito na lamang ang kanyang pagkakataon, kaya agad siyang sumang-ayon at ipinangakong gagawin ang lahat. Sa kasalukuyan, matapos umalis ng templo, iniisip ni Cam na simula nang dumating si Jung, tila wala nang tama sa kanyang mga plano. Habang maliit ang tsansa, naisip niya na kung may ginawang pagkana si Jung, hindi siya maaaring magpabeya. Habang papunta sa lokasyon ng ating bida, si Cam ay nakasalubong si Go, na halatang pagod na pagod sa dami ng trabaho. Galit na hinawakan ni Cam ang leeg ni Go at isinandal siya sa dingding. Mariing sinabi niya na sinabihan niya si Go na huwag aalis ng tingin sa batang yun kahit isang saglit. Nagtanong siya kung inisip ba ni Go na biro ang kanyang mga salita. Agad na sinabi ni Go na hindi at tapat niyang sinunod ang utos ng kanyang Panginoon. Gayunpaman, gusto ni Cam malaman kung ano ang ginagawa ngayon ni Go. Inakusahan pa niya ito na posibleng may nilulutong plano kasama ang kapalit na batang Panginoon. Bago pa man makapagsalita si Go, napansin ni Cam ang mga aklat na nakasuksok sa damit ni Go. Sa pagkamausisa, kinuha ni Cam ang mga ito upang alamin kung ano ang laman. Pilit na pinigilan ni Go si Cam, nag-aalala na magkakaroon ng maling pagkaunawa. Ngunit huli na ang lahat. Nang makita ni Cam ang pabalat ng mga aklat, nagbago ang kanyang ekspresyon, naging lubos na galit. Hinarap niya si Go at tinanong kung ano ang kanyang ginagawa sa lahat ng oras na iyon. Naramdaman ni Go ang matinding galit ni Cam at napagtanto niyang huli na ang lahat. Ilang sandali ang nakalipas, makikita ang ilang tao sa labas ng silid ng ating bida, nagulat sa eksena. Si Cam ay kinaladkad ang walang malay na katawan ni Go sa mga pasilyo ng Mox Mansion. Ilang sandali pa, tinadyakan ni Cam ang pinto ng kwarto ng ating bida at marahas itong binuksan. Walang pag-aalinlangan, inihagis niya ang sugatang katawan ni Go sa harap ng ating bida. Tila sinusubukang takutin ito. Halos walang pakialam, sinimula ni Cam ang pag-uusap, ngunit malinaw na puno ng galit. Iniutos niya sa ating bida na agad na ipaliwanag ang mga nangyayari. Sa tingin ni Cam, ang simpleng makita si Mac ay sapat ng sirain ang kanyang araw. Sa puntong yun, nagkunwari si Mac na walang alam. Nang makita niyang hindi makikipagtulungan ng bata, isinara ni Cam ang pinto at naghanda na turuan ng leksyon ang mapangahas na batang kapalit.
Lumapit siya kay Mac at inihanda ang sarili. Buo ang desisyon niyang parusahan ang batang yun. Hinawakan ni Cam ang leeg ni Mac at isinandal ito sa dingding. Matapos gawin yun, mariin niyang ipinahayag na kung magtangka si Mac ng kahit ano, tiyak na pagsisisihan niya ito. Papatawanan siya ng kamatayan. Ipinahayag ni Jamuan na hindi niya naaalala na may narinig mula sa bibig ng mandirigma. Umiinit ang ulo ni Cam at tinanong kung ano ang ginawa ng batang yun sa gwardya ng pangalawang anak, ngunit nagpatuloy lang ang batang nagsasabing wala siyang alam. Mas lalo pang nagalit si Cam at hiniling na huwag magsinungaling ang bata at tinanong kung siya ba ang pumatay kay Iling, ngunit sumagot ang bata na hindi siya malakas para talunin si Cho. Sa oras na yun, iniisip ni Cam na alam niyang hindi kayang patumbahin ng batang yun si Cho, at may logika ang mga sinabi ng bata, ngunit may hindi pa rin tama sa pakiramdam niya, na para bang hindi siya makapaniwala. Pinagtawanan ng bata ang kalaban at ngumiti ito, tinanong kung paano makakapatay ang pangatlong anak na nawala ng martial arts. Nang marinig ito, naalala ni Cam ang sandali nang ini-report niya sa pangalawang anak ng master ng mansyon. Nang tuluyang malugmok sa galit, nagsimulang maglabas ng maliit na patalim si Cam at ipinahayag na alam niyang si Mac ang may kasalanan sa lahat, sinusumpa ang ating protagonista. Ang mga mata ni Cam ay kumislap ng asul nang magmadali siyang patayin ng bata upang wakasan ang pinagmulan ng kanyang mga problema. Ngunit si Gwen ay hindi tinatablan at tinanong kung anong gagawin ni Cam, sinisisi siya sa pagpapalit ng panig at pinagtawanan ang mandirigma. Nagkomento si Mac na ang sumpang sinungaling na walang kapangyarihan sa martial arts ang pumatay sa gwardya ng pangalawang anak. Sa sandaling yun, natapos na ni Cam ang kanyang atake kay Gamo at nakita namin ang pagsabog ng isang bagay na parang ketchup mula sa isang tao. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw at pagkatapos tamaan ni Cam si Mac, nakita namin ang gwardya na nahulog sa lupa na nakaupo sa harap niya. Sinira ng gwardya ang katahimikan at sinabi na 3 taon na ang nakalipas. Ipinaliwanag niyang siya ay ipinanganak na isang ulila, pinalaki bilang isang mamamatay tao, at nakarating sa lugar na iyon pagkatapos magsakripisyo ng lahat ng kanyang pera, tiniis ang 3 taon ang paggawa ng lahat ng uri ng trabaho. Nang hihinayang, sinabi ng lalaki na nakadepende ang kanyang buhay sa 3 taong yun. Ito lang ang tanging paraan upang mabuhay. Sinira ni Pakhang ang lahat, hindi lang pinatay ang pangatlong anak kundi pati na rin ang paboritong tauhan ng pangalawang anak. Sinabi ni Cam na kailangan niyang patayin ang ating protagonista, at kahit manatili siya roon, tiyak na mamamatay siya kaya't papatayin niya ang bata at aalis. Gayunpaman, nagkaroon ng ideya si Cam at sinabi na hindi yun ang tanging opsyon niya. Naalala ang isang bagay na nakuha niya, sinabi niyang kahit napatay na si Cho Iling, walang magagawa tungkol doon, ngunit may isang bagay na pwedeng pumalit sa kanya. Sinabi ng mandirigma na hindi niya alam kung paano nakuha ni Mac yun, ngunit magagamit pa rin ito. Desidido si Cam at tinanong kung mayroon pa bang natirang lihim na manual si Jiang Wen. Iniisip ni Cam na kung dadalhin niya ang lihim na manual, makakapagpatawad ito sa pagkamatay ni Ilsing at baka makakuha pa siya ng higit. Ngunit sumagot ang ating protagonista na hindi siya sigurado. Sinabi ni Cam na hindi niya nauunawaan ang sitwasyon. Nagkomento ang lalaki na kung mali ang mga bagay para sa kanya, maaari niyang patayin si Mac at umalis. Ngunit sino ang nakakaalam, baka magbago ang isip niya kung mayroon siyang natirang lihim na manual. Gayunpaman, idinagdag ni Cam na kung patuloy na magsasabi si Jiang W na hindi niya alam, magkakaroon siya ng mabigat na kamatayan na puno ng paghihirap, kaya't mas mabuting sumuko agad. Sumuko ang batang lalaki, tumigil sa paglaban at sumagot na ibibigay niya kay Cam ang natirang manual. Inalis ni Cam ang kutsilyo mula sa leeg ni Mac at iniisip sa sarili na hindi kayang magkunwari ni Mac na siya ay makapangyarihan kapag ang buhay niya ay nanganganib. Tumayo ang batang lalaki at inabot ang kamay sa bata na, sa isang di malalaman na dahilan, ay simpleng tinanggap ang kamay ng gwardya. Ganap na naguguluhan, tinanong ng mandirigma kung ano ang nangyayari at sumagot si Mac sa pamamagitan ng pagbibigay ng lihim na manual pagkatapos sabihin na ang buong manual ay nasa ulo niya. Tumayo rin si Gangan at nagsabi na mayroon pa siyang isang bagay na sasabihin at matibay na nakipagkamay kay Cam. Nagpasalamat ang batang lalaki sa mandirigma at nagsimulang gamitin ang isa sa 8 teknik ng pagpaparalisa ng isipan. Isang aura ng enerhiya ang nagsimulang magbuga mula sa katawan ni Cam at ginamit ng ating protagonista ang unang teknik na tinatawag na The Binding. Dahil dito, napagtanto ng mandirigma na ang kanyang panloob na enerhiya ay nauubos.
Natarante siya at sinubukang atakihin si Mark gamit ang kanyang patalim habang ang bata ay nagsasabing matagal na niyang iniisip kung sino ang gagamitin niya sa kakayahang yun. Nagpasalamat si Guyan W kay Cam dahil nag-alok siyang maging subject ng eksperimento at sinabi niyang labis siyang nagpapasalamat. Sa desperasyon, patuloy na sumubok ang lalaki na makawala at maghatid ng mga atake na nananawagan kay Mark na palayain siya. Kahit na ilang ulit na tumama ang mga suntok, nanatiling kalmado ang ating protagonista at patuloy na isinagawa ang The Binding Ritual. Habang patuloy ang atake, nilate ng mandirigma ang bata, sinabing isang baliw na peste siya. Sa wakas, nabasag ang ugnayan sa pagitan nila at ginamit ni Cam ang pagkakataong yun upang makawala at itulak si Mark palayo. Pagkalaya sa sitwasyon, huminga ng malalim si Cam, pagod at humihina. Tinitigil niya ang kanyang kamay at napagtanto niyang hindi na niya mararamdaman ang kanyang panloob na enerhiya at tinanong kung ang batang yun ba ang sumipsip nito. Nagsimulang tumayo ang protagonista, nagsasabing inaasahan niyang mangyayari ito mula sa isang first-rate martial artist. Sinabi niyang kahit ang kakayahang yun ay hindi sapat, kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi maghanap ng ibang paraan upang patayin si Cam. Nang marinig ito, tinanong ni Cam kung iniisip ni Mark na dahil lang kayang gamitin ni Mark ang ganoong maruming trick, ay matatalo siya. Galit na galit, sinugod ng mandirigma ang pangatlong anak, ngunit hinintay lamang ng batang lalaki ang atake. Ginamit ng mandirigma ang kanyang blade upang subukang tapusin ang buhay ni Gang Wen, ngunit ipinatawag ng bata ang Demon Monk na nakapag-block ng atake ni Cam at ipinagtanggol ang kanyang master. Nalilito, tinanong ng mandirigma kung paano na-block ng batang yon ang kanyang atake nang hindi siya tinatamaan. Nang ibagsak ng mandirigma ang kanyang patalim, nagtataka siya kung ano ang ginagawa ng bata. Kinuha ni Gam ang armas ng kalaban at simpleng sinabi na isa lamang yun sa mga maruruming tricks niya at ipapakita niya ito ng detalyado sa kalaban. Sa wakas, nakita ni Cam ang isang demonyong nilalang na nakatambad sa likod ng bata. Labis siyang nalito, hindi na kayang kumilos ng kanyang mga kamay na nakatali sa nilalang na may hawak na patalim. Nagkomento si Mark na ibabalik niya kay Cam ang parehong enerhiya at patalim at agad pagkatapos ay tumama siya kay Cam sa kaliwang bahagi ng dibdib. Pagkatapos ng atake, na walang kaluguran, ipinahayag ng batang lalaki na ang dalawang bagay na yun ay pag-aari ni Cam kaya't ibinalik niya ito. Matapos ang atake, natisod si Cam pabalik habang naglalakad palayo ang ating protagonista. Nang magsimulang magbuhos ng ketchup ang batang lalaki, napagtanto niyang siya ay nasugatan at inisip niyang masama ito dahil ang lugar na tinamaan ay lubhang mapanganib at kung hindi niya maaalis ng maayos ang patalim, lalala ang pagdurugo. Sinabi ni Cam sa sarili na hindi lang ang batang yon ang sumipsip ng kanyang panloob na enerhiya kundi gumamit pa siya ng supernatural na lakas upang atakihin siya. Gayunpaman, may twist pa sa sitwasyon kaya't nagsimula ang batang lalaki na makipag-usap kay Mark na may ekspresyon ng isang taong may kontrol sa sitwasyon. Tinatanong ni Cam kung nakalimutan ba ng ating protagonista ang lason na natanggap niya, ngunit nanatiling kalmado ang batang lalaki at sinabi lamang sa kanyang kalaban na magpatuloy. Patuloy pa ring sinusubukan ng mandirigma na makipagnegosyo upang makahanap ng kasunduan dahil walang pakinabang sa sitwasyon para sa alinmang panig. Sinabi ng lalaki na ibibigay niya kay JN ang antidote at pera dahil ang layunin ng bata ay makaalis, ngunit puro masamang intensyon lamang ang bumabalot sa isipan ni Cam. Ngunit biglang nagsimulang damyugo ang lalaki mula sa kanyang bibig. At saka, bumagsak si Cam sa kanyang mga tuhod sa lupa. Pinapanood lamang siya ni Mark na parang alam na ang nangyayari. Tinitigan ni Cam ang kanyang kamay at nag-isip na may mali, dahil ang kanyang ki ay umiikot ng hindi makontrol. Ngunit patuloy na lumalala ang kanyang kalagayan. Naisip niya na ang dahilan ng lahat ng ito ay malamang ang lason. Sa kabilang banda, relax na si Gang Wan, na iniisip na kahit siya ay tinaga at tinamaan ng patalim, hindi siya ganoon kalubang nasaktan, ngunit ramdam pa rin niya ang sakit. Ipinaliwanag ng batang lalaki sa kanyang nakaluhod na kalaban na hindi seryoso ang kanyang mga sugat at na nang siya'y tinarak ng patalim, maraming dugo ang tumalsik. Lumapit siya sa bintana at binuksan ito, at ipinaliwanag bago umalis si Cam na ang kanyang dugo ay lubhang nakakalason. Sinabi ng batang lalaki kay Cam na alam niya ang mga sangkap ng lason na ibinigay sa kanya ng kalaban at na kumain siya ng iba't ibang uri ng lason habang lumalaki, kaya naging nakalason ang kanyang dugo. Habang naglalakad siya sa buong kwarto, dahan-dahan siyang lumuhad sa kanyang kalaban at tinanong kung naintindihan niya yun. Ang lalaking puno ng pag-asa ay napagtanto na maaaring doon na magtapos ang kanyang buhay.
Nagsimula si Mark na kutsain siya, tinatanong kung bakit nanginginig ang kanyang kalaban. Sinabi ni Mark na mabubuhay pa ang lalaki ng kaunti kung mababa ang temperatura ng katawan nito, kaya binuksan niya ang bintana. Sa desperasyon, ang tanging magagawa ni Cam ay mag-extend ng mga kamay kay Mark, humihiling ng awa. Sinimulan niyang ipanggako ang katapatan habang humihingi ng tawad sa kanyang pinakamalupit na kalaban. Nang gumapang siya sa lupa, inihayag ng lalaki na magiging aso siya ni Mark. Ipinangako niyang dulanjin ang mga paa ng batang lalaki at susundin ang lahat ng utos nito, anuman, basta't buhay siya. Dahil sa biglaang reaksyong ito, para sa ilang dahilan, tumugon si Gangwan na nagustuhan niya ang attitude na yun. Pagkatapos, sinabi ng batang lalaki na kung magpapatuloy si Cam sa ganitong pag-uugali, magiging maganda ang kanilang pagtutulungan. Iniisip ng lalaki na nakaligtas siya, tinitigan ng ating protagonista at labis na natuwa sa sagot na yun. Gayunpaman, binago ng batang lalaki ang kanyang sinabing mangyayari lamang yun kung umasal si Cam ng ganito mula sa simula. Muling ginamit ng batang lalaki ang patalim upang suntukin ang katawan ng mandirigma. Sinabi ni Mark na ang kalaban ay palaging nagbabago ng panig base sa sariling pangangailangan at nawala siyang katapatan. Sa ibang salita, mas mabuti para sa kanilang dalawa na hindi na mabuhay si Cam. Nakita ng lalaki ang kanyang buhay na dumaan sa kanyang mga mata at napahulog pabalik habang si Mark ay nakatayo sa ibabaw ng kanyang katawan. Isang katahimikan ang bumaba sa kwarto, at sa wakas, matapos ang lahat ng laban, ang mandirigma ay patay na. Maluwag na uminga si Gangwan, ngunit habang ini-extend ang katawan, naiisip niyang medyo masakit pa ang kanyang katawan dahil talagang tinaga siya ng patalim. Gayunpaman, anuman ang mangyari, naayos niya ang mga bagay ng mas mabilis kaysa sa inaasahan, at iniisip kung dapat na niyang tawaging Lux dahil plano niyang patayin si Cam. Ang batang lalaki, na walang awa, tinitingnan ng gilid at nagtatanong kung dapat niyang patayin si Gowen. Ngunit nagdesisyon siyang huwag na lang, iniisip na dahil hindi alam ni Cam na sinunog niya ang secret manual, itinago niya ang lihim at maaaring magamit pa ito. Agad na inutusan ni Mark si Go na gisingin ng iba, at mabilis na tumayo ang batang lalaki. Tinanong niya kung paano nalaman ng kanyang master yon, at sumagot ang batang lalaki na imposibleng hindi makita ito dahil patuloy na gumagalaw si Chan mula sa kanyang pwesto. Ipinagmamalaki, sinabi ni Gangwan na alam ng kanyang kasamahan kung paano magtago ng lihim at nalalo siyang nagugustuhan nito. Pagkatapos, iniutos ni Mark kay Go na ipadala ang lahat palayo dahil siya na ang mag-aalaga sa katawan ni Cam. Ang batang lalaki ay nag-isip kung kailangan na ba niyang simulan. Nilapitan niya ang kanyang kalaban at nagsimulang sumipsip ng internal energy nito. Habang dumadaloy ang enerhiya sa kanyang katawan, naiisip ng batang lalaki na nararamdaman niya ang init, ngunit wala itong gamit. Higit pa rito, hindi ito ang layunin niya. Ang tunay niyang layunin ay maramdaman ang malamig na malaswang enerhiya na naramdaman niya sa ilalim ng pavilion noong nakaraang pagkakataon. Iyon ang susi ng kamatayan na naramdaman niya habang pinapatay ang mga tao. Isang itim na residual na enerhiya ang nagsimulang umiikot sa katawan ng ating protagonista, at pagkatapos ng pag-ubos ng lila na enerhiya, ang batang lalaki ay natuwa na gumana ang eksperimento at sinabi niyang talagang nararamdaman niya ito. Dahil ito ay parehong pakiramdam ng dati. Napansin niya na ang malamig na ki ay hindi kumakalat tulad ng internal energy, bagkus ay nagtitipon sa paligid ng kanyang core. Kaya't iniisip ni Mark na upang makuha ito, kailangan niyang pumatay ng mas maraming tao. Pinanood ang eksena ng asul na espiritu na nagulat sa kanyang nakita. Sinabi ng babae sa monghe na naroroon na ngayon ay naiintindihan niya kung bakit pinapayagan ng batang lalaki na kontrolin siya, at sinabi pa niyang ang ating protagonista ay isang ganap na halimaw. Makalipas ang ilang sandali, nakita si First Class Guard John Yanggang na nagsasabing hindi niya inisip na nagsisinungaling si Warrior Cam. Tumugon si Aong na alam niya at walang dahilan upang magsinungaling si Cam tungkol sa isang bagay na maaari nilang beripikahin sa kalaunan. Lito ang gwardya at tinanong kung bakit ginawa iyon ng kanyang master, at ipinaliwanag ni Aong na kapag mabait ka sa isang tao mula sa simula, nagiging mayabang sila. Kaya kailangan niyang ipakita kay Cam kung gaano siya kahigpit, dahil kung magpapatawad siya sa huli, matututo si Cam na magpasakop. Sinabi rin ng batang lalaki na mahalaga na maging malupit muna sa isang tao bago magpakita ng kabutihan, upang mag-stand out ang iyong mga mabubuting gawa. Agad na naintindihan ni John at sinabing hindi siya pamilyar sa ganitong uri ng karunungan. Sa kanyang isipan, iniisip niyang hindi loyal si Warrior Cam at kailangan ang pagsubok na yon. Bukod pa rito,
malamang na si Aong ang magiging kahalili. Gayunpaman, sa kwarto, dumating ang isa pang kasamahan ng ikalawang anak na nagsabi na may problema. Inilahad ni Second Class Guard Hansang ang balita na nagtangkang patayin ni Warrior Cam ang batang Master Mok. Nang marinig ito, nagulat si Aong at si Jiang. Tinatanong ng gwardya kung bakit, at sumagot si Umong na kung ito ang paraan ni Cam upang patunayan ang kanyang pagiging inosente, isang handal na paraan yun upang gawin ito. Ngunit tumugon ang pangaloang gwardya na hindi mahalaga yon, dahil inihayag ni Third Son Mok na ang ikalawang anak ang nasa likod ng pagtatangkang pagpatay. Nang marinig ito, nagalit si On Beyond at nilcurse ang kanyang kapatid. Ipinagdiinan niyang hindi niya ipagpapatawad si Gang Wan sa nangyaring ito. Kinuha niya ang kanyang espada at nagdeklara na hindi niya ipagpapatawad ang batang lalaki. Nang walang pag-aalinlangan, nagmadali si Mong natapusin ang buhay ng protagonista, ngunit tinangka ni John na pigilan siya, na ipinapaalala sa kanya na kung gagawa siya ng laban kay M, lalo lamang niyang pinapatunayan ang punto ng batang lalaki. Lumingon si Umong sa kasamahan at ipinahayag na sa mga sandaling yun, malamang ay labis na nasisiyahan si Mok sa sitwasyon, kaya't hindi niya kayang tumahimik at walang gawin. Iminungkahi ng First Guard na kung ganoon nga, dapat hayaang ang iba ang humawak nito. Sinabi ng lalaki na ipinaalam ng Third Son sa outer corridor na nagtangkang patayin ni Guard Cam, at kung totoo ito, magiging mas madali ang paglutas sa problema dahil ang organisasyon kung saan nakasalalay si Guard Cam ay may mahigpit na mga patakaran dulot ng kanilang mataas bilang mga assassin. Sinabi ng batang lalaki na ang pagkabigo sa isang assassination ay hindi katanggap-tanggap, at ang patakarang yon ay naangkop kahit sa mga retiradong assassin, kung saan ang pagkumpleto ng misyon ay ang pangunahing batas. Tumugon si John na makikipag-ugnayan siya sa isa sa 3 pinakamalaking organisasyon ng mga assassin sa Jinan, ang sekta ng Flying Assassins, isang gang ng mga mabagsik na tao. Nang marinig ito ni Umong, nagpakita siya ng nakakatakot na ekspresyon at sinabi sa kanyang kasamahan na isang brilliant na ideya yon. Mamaya, noong gabing yon, nakita si Go na nagbabantay sa isang silid kung saan nagmi-meditate ang ikatlong anak ng Mansion Master. Iniisip ng batang lalaki na matagal na niyang sinusubukan na gumawa ng energy core tulad ng nakasaad sa secret manual. Nakita natin ang mga lila na partikula na tinatawag na ki na dumadaloy sa buong katawan niya. Nararamdaman niyang may kakaibang nangyayari, ngunit muli siyang nabigo, iniisip na malapit nang magtagumpay ang pag-ikot ng ki, ngunit kapag malapit na, ito ay nagsisimulang magkalat. Tinawag niya si Chan, na agad sumagot, tinanong kung ano ang kailangan ng kanyang master. Sinabi ni Mok na sinusubukan niyang gumawa ng energy core ngunit patuloy itong nagkakalat kaya tinanong kung mayroon bang ideya si Chan kung bakit nangyayari ito. Iniisip ni Go sa kanyang sarili na ang batang ito, na kamakailan lamang ay walang alam tungkol sa martial arts, ay napakatalino, dahil natutunan itong maramdaman ang ki sa loob lamang ng isang gabi at kahit pa ay naipapalipat ito. Isinasaalang-alang ni Chan na pag-alitan ng batang lalaki. Ngunit agad niyang naisip na kung gagawin niya yon ay tiyak siyang matatalo, kaya't imbes ay tinanong niya ang batang master kung maaari niyang tingnan kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ng lalaki na ang gagawin lang niya ay ipasok ang kanyang sariling ki sa katawan ng batang lalaki upang makita kung bakit nagkakalat ang ki ni Mok. Habang iniisip na mas mabuti na huwag magalit sa batang lalaki, lumapit si Go sa likod ng protagonista at inilagay ang mga kamay sa kanyang likod, sinasabing huwag mag-alala tungkol sa anuman at mag-focus lang sa pag-circulate ng ki. Nagsimula ng gawin ito ni Yun, at sa hindi inaasahang dahilan, nagulat si Go nang makita ang isang kamanghamanghang demonstration. Wala siyang ibang nasabi kundi imposible. Ngunit hindi makapaniwala, napagtanto niyang ang batang lalaki ay talagang nagagawa ito ng walang hadlang at ang daloy ng ki ay maayos. Hindi niya kayang paniwalaan na ang batang lalaki sa harap niya ay tunay na isang henyo. Biglang ipinikit ni Go ang kanyang mga mata at nagsimulang maggawa ng isang bagay. Nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya, isang malamig at malaswang pakiramdam. Bigla, nagbanggaan ang enerhiya nila Mo at Go, at itinutulak ang mga braso ng gwardya pabalik. Tumayo si Jimon at sinabi na muling nagkalat ang ki, alam na niya ang magiging resulta. Tanong ng batang lalaki kay Go kung magiging posible bang makagawa siya ng energy core kung magpapatuloy ito, ngunit sumagot si Go na hindi. Nagkomento si Chan na naramdaman niya ang isang kakaibang bagay sa lugar kung saan dapat naroroon ang energy core ng batang lalaki, ngunit wala siyang ideya kung ano ito. Dahil dito, naging labis na malungkot ang batang lalaki na napagtanto na ang malamig na enerhiya ay nakakaapekto sa kanya,
at iniisip kung anong gagawin niya dahil ang tanging opsyon niya ay tila ang sumuko. Habang sinusubukan niyang maghanap ng solusyon, sinabi ni Go na napakabigat ng sitwasyon dahil anuman ang nagpapakalat ng Ki ay mukhang kakaiba, tulad ng isang bagay na kabaligtaran. Napansin ng batang lalaki ang ideya ni Go, ngunit mabilis na tinugon ng gwardya na isang hypothesis lamang ito at hindi niya kailangang bigyang pansin ito. Ngunit nagsimulang mag-isip ng malakas ang batang lalaki na napagtanto na ang normal na Ki ay mainit, ngunit ang Ki ng kamatayan ay malamig. Kaya't malamang na tama si Chan. Naisip ng batang lalaki na ikutin ang kanyang Ki sa kabaligtaran ng direksyon, ngunit nang makita ito ni Chan, naguguluhan siya. Pinipigilan ng gwardya ang batang master at pinaalalahanan siya na kung ipagpapatuloy ito, magdudulot ito ng blockage sa Ki. Isang pulang likido ang bumalat sa lalaki, hinayla siya pabalik at tinakpan ang kanyang bibig. Ang asul na espiritu ay lumitaw sa likuran niya at inutusan siyang manahimik. Ang dalagang nagmamasid sa sitwasyon ay nag-isip na si Mo ay isang hanggal dahil mapapahamak lamang siya sa pagsubok ng ganitong mga ideya. Ipinaliwanag niya na kung ang isang familiar spirit ay saktan ng tao nito, ito rin ay masasaktan, ngunit kung ang tao ay mamatay sa ibang paraan, mawawala ng bisa ang kanilang kontrata. Ang nilalang ay nagkomento sa monghe na tila mas maagang makakalaya kaysa sa inaasahan dahil sa sandaling mamatay ang kaluluwa ng ating bida at iwanan ang kanyang katawan, plano niyang gutiin ang batang lalaki hanggang wala nang matira. Samantala, sa Blessed Flower Hall sa gabi, si Lady Sek ay may kinakaharap na misteryosong tao. Ipinakilala ng tao ang sarili bilang si New Moon, isang shaman mula sa Phoenix Pavilion. Habang tinitingnan ni Lady Sek ang misteryosong figura, naguguluhan siya dahil isa sa mga kilalang shaman ng pavilion ay namatay na, ngunit isang batang babae lamang ang ipinadala. Bukod dito, sinusubukan niyang maunawaan kung bakit dala ng batang shaman ang bangkay ng yumaong disipulong si Mayo. Para bang nabasa ang kanyang iniisip, ipinaliwanag ni New Moon na ang katawan ni Mayo ay magiging mahalaga sa ritual upang mahanap ang espiritong pumatay dito. Napagtanto ni Lady Sek na tinawag ni New Moon si Mayo bilang disipulo, na nangangahulugang mas mataas ang ranggo niya kumpara sa lalaki. Ngunit bago magsimula, idiniin ng shaman na may isang bagay na dapat malinawan, ang ikatlong anak ay mamamatay kahit anuman ang mangyari. Sumagot si Lady Sek na, sa totoo lang, hindi niya gusto si New Moon dati, ngunit nang marinig niya ang sinabi nito, nagbago ang kanyang isip. Sinimulan ni New Moon na ipunin ang kanyang kapangyarihan, at isang matingkad na asul na aura ang lumitaw sa paligid ng kanyang katawan. Habang binibigkas ang mga salita at pinagdikit ang kanyang mga kamay, biglang nagkaroon ng spasms ang bangkay ni Mayo. Binigkas ni New Moon ang mga dasal tungkol sa ritual at nagsagawa ng mga galaw ng kamay. Sa wakas, natapos niya ito gamit ang tinatawag na Swift Decree. Ginamit ng babae ang isang punyal upang saksakin ang walang buhay na katawan ni Mayo. Sa hindi malamang dahilan, matapos itong saksakin, nagsimulang maglabas ng nakakatakot na aura ang katawan ni Mayo at nagkaroon ng mga pagngangalit. Mula sa leeg ni Mayo, maraming kamay ang nagsimulang lumabas mula sa kanyang katawan. Nakakakilabot na sinimulan ng mga kamay na sundan ng isang landas patungo sa kanilang target. Sa wakas, natunton at naabot ng mga kamay ang asul na espiritu at ang monghe. Ang mga kamay ay dumaan sa dalawa at nagtungo sa ating bida, na walang kalaban-laban habang nagmemeditasyon alinsunod sa utos. Agad na sinubukang protektahan ng monghe ang bata mula sa mga kakaibang kamay, inilagay ang sarili sa harapan ng binata. Gayunpaman, inatake siya ng mga kamay, itinapon siya sa dingding at nasugatan sa proseso. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi siya tuluyang tinapos ng mga kamay. Pinagmasdan ng asul na espiritu ang nangyayari at napagtanto na ang ritual ay isang reverse assassination. Sa kabilang banda, naintindihan ni Lady Sek na ang ritual na ito ay nangangahulugan na tuwing sasaksakin ni New Moon ang katawan ni Mayo, mararamdaman ng ikatlong anak ang sakit at maaapektuhan. Walang awang itinuloy ni New Moon ang pagsaksak sa katawan ni Mayo upang tuluyang wakasan ang buhay ni Mark. Habang ginagawa ito, ang monghe ay nanatiling handang protektahan ang kanyang Panginoon. Ang ideya pa lamang nito ay nagbibigay na ng labis na kasiyahan kay Lady Sek, at lalo siyang nanabik na makita ang pagdurusa ng ikatlong anak. Patuloy na sinaksak ng shaman ang katawan ni Mayo habang sa kabilang dako, ang mga kamay na umaatake sa monghe ay sumuko at nagbago ng direksyon, papunta kay Mark. Habang ginagamit ni New Moon ang kanyang punyal, ang tanging iniisip ni Lady Sek ay ang mas malaking pagdurusa ng ikatlong anak.
Samantala, kalmado lamang na pinagmasdan ng asul na espiritu ang sitwasyon at tinawag ang nilalang na umaatake. Ang isang mababang uri ng nilalang ay agad ginamit ang kanyang kakayahan upang putulin ang bahagi ng mga kamay. Pagkatapos, tinanong niya kung paano nagkaroon ng lakas ng loob ang taong yun na gawin ang ganoong bagay, kasabay ng paglingon niya kay Newmon sa tangkang mahanap ang eksaktong posisyon nito. Nakikita ng Blue Spirit ang kinaroroonan ng babae at iniisip kung paano naglakas loob ang shaman na makialam sa kanyang biktima. Inutusan niya ang tao na umalis kaagad at walang pag-aalinlangan, ginamit ang kanyang atake upang higit pang putulin ang mga kamay at itapon ang mga ito patungo kay Newmon. Ang atakeng yun ay naglakbay ng mahabang distansya at sa paglipas ng ilang sandali, tumama ito ng direkta sa shaman. Dahil sa makapangyarihang hampas, si Newmon at ang katawan ni Mayo ay natangay sa ere sa isang kisap mata. Nakita ito ni Lady Sick, kaya mabilis siyang tumakbo patungo sa babae at tinanong kung ayos lamang ito. Ang sugatang shaman ay tanging nasabi na imposibleng nangyari yun, dahil napigilan ng ataking yun ang kanyang reverse assassination. Sa nasaksihan, napagtanto ni Newmon na hindi lang isang yellow spirit ang naroon. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado at sinabing kakailanganin niya ng mas mataas na bayad para sa gagawin niya. Naguluhan si Sick at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng babae. Sinabi ni Newmon na kailangan niya ng hindi bababa sa 1,000 ning dishes bilang kabayaran. Tumanggi ang tauhan ni Sick, sinasabing kumuha na siya ng 500 na dapat ay sapat na. Ngunit sinabi ni Newmon na hindi yun ang inaasahan niya at ipinaliwanag na inilalagay niya ang kanyang buhay sa peligro. Tinanong ni Sick kung totoo bang napakapanganib ng sitwasyon. Ipinaliwanag ni Newmon na ang kanilang kalaban ay isang mataas na antas ng masamang espiritu, at kahit ang isang yellow spirit ay maaaring magdulot ng banta sa buhay ng tao. Ang kanilang kalaban ay higit pa rito. Dagdag pa niya, ang anumang espiritong mas malakas kaysa sa yellow spirit ay isang sakuna, at karamihan sa mga shaman ay hindi kayang harapin ang ganoong antas. Ngunit iginiit ni Newmon na siya ay isang eksepsyon dahil sa kanyang natatanging talento na nagpag-alinlangan kay Sick. Sa kabila ng lahat, sumang-ayon si Sick na ibigay ang karagdagang 1,000 bayad, ngunit inutusan si Newmon na magkaroon ng malinaw na plano upang mapuksa si Mac GNW. Sinimulan ni Newmon na habarin ang kanyang balabal at ipinaliwanag na ang mga shaman ay may ranggo, tulad ng mga espiritu. Mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, ang mga ranggo ay Divine Son, Moon, Talent, Darkness, at Bearer. Siya ay 2 ranggo ang taas kay Mayo, na nasa Bearer rank at may 5 taong batayang pagsasanay pa lamang. Sa huli, nagningning ang mga mata ng babae at ipinahayag na siya ay nasa Talent rank. Nang makita ang presensya ng dalaga, naisip ni Lady Sick na mas matanda dapat ang shaman, kaya pinaghinalaan niyang nagsisinungaling ito. Subalit, sa sandaling yun, isang madilim na enerhiya ang kumalat sa katawan ni Newmon, at ipinahayag niyang isa siya sa 3 shaman ng Phoenix Pavilion na dalubhasa sa pakikitungo sa mga familiar spirit. Ang nakakatakot na aura ay pumihil sa lahat sa silid, na parang may dumadagundong na presyon. Binuksan ni Newmon ang pintuan at tiniyak kay Lady Sick na hindi makaliligtas ang 3 anak sa sitwasyong ito. Samantala, sa ibang lugar, nanatiling nakaupo ang ating bida, nagmumuni-muni pa rin. Iniisip ng Blue Spirit na ang mga maliit na peste ay mas nakakainis kaysa inaasahan at nagtatanong kung paano sila naglakas loob na makialam, alam na kung si Mac ay namatay. Sa pagkakataong yun, ang kanyang plano sana ay nabigo, ngunit habang tinitingnan ng espiritu si Mac, napansin niyang naglalabas ito ng nakakatakot at lubos na nakakatakot na enerhiya. Nang makita ito, agad niyang napagtanto na yun ay ang Yin of Death, ngunit imposible dapat yun. Litong-lito, nagtataka ang babae kung paano nagagawa ng isang buhay na tao na mangolekta ng enerhiya ng kamatayan, at bamulong siya na tila walang saysay ito. Diretsahang sinabi ng espiritu na ang binatang ito ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Sa kabilang banda, nagawa ni Mac na maunawaan ang ritual ng sirkulasyon ng napakabilis at natutunang paikutin ng Kai sa isang subok lamang. Ngayon, nagkokolekta siya ng Death Key habang buhay pa. Sa sandaling yun, nagsimulang magising si Mac at napansin ang madilim na aura na nakapalibot sa kanyang katawan. Sa wakas, aminado ang Blue Spirit, bagamat ayaw niyang gawin, na nagsisimula ng magbigay ng interes ang binata sa kanya. Nakita ito ni Mac at nasiyahan, nalalaman na tama siya, ang sagot ay nasa reverse circulation ng kanyang Kai na hindi nawala tulad ng dati. Sa kasamaang palad, hindi pa rin niya nagagawang makabuo ng isang core.
Nagulat ang blondeng babae at lumapit sa ating bida, tinanong kung sigurado siyang buhay pa siya. Naguluhan si Mac at sumagot na maaari niyang tingnan mismo. Nagtaka ang babae kung paano nagagawa ng isang tao na mangolekta ng death key. Lalong naguluhan si Mac sa sitwasyon dahil hindi niya alam na hindi dapat posible yun. Samantala, tinanong ni Jiangwan ang babae kung ano ang nangyari sa silid, na sinagot niya na masyado siyang natagalan upang mapansin. Lumapit ang ating bida sa lugar, napansin na hindi lang ang demon monk ang nawala ng malay kundi pati na rin ang kanyang bantay. Gayunpaman, sinabi ng babae na hindi siya sigurado kung ano ang nangyari. Sa sandaling yun, nagising ang monk at nagsimulang magkwento ng lahat ng nangyari sa kanyang master. Narinig ito ng blue spirit at labis na nainis, tinawag siyang isang hanggal. Sinabi ng babae na akala niya ay kakampi niya ang monk at sinimulan niya itong atakehin. Habang nanunood si Mac, nagkomento siya na napakamatyaga ng babae. Tumugon siya na dapat magpasalamat si Jiang W dahil iniligtas niya ito mula sa reverse assassination. Ngunit hindi naintindihan ng binata kung ano yun. Bago pa siya makapagtanong ng higit pa, narinig nila ang isang nakakatakot na tunog at naramdaman ng lahat sa silid ang kakaibang presensya. Tahimik ang blondeng babae, ngunit tinanong ni Mac kung ano yun. Isang malamig na boses ang nagsabi na may malaking problema si Mac sa kanyang mga kamay. Di nagtagal, nagsimula itong lumapit sa pinto ng silid ni Guam. Biglang, isang madilim na enerhiya ang sumiksik sa silid kung nasaan si Mac. Nakita ito ng blue spirit at nagtanong kung sino ang baliw na nagdesisyong gawing pamilyar ang ganitong uri ng espiritu. Tinanong ni Jiangwan kung ano ang nilalang na yon. Ipinaliwanag ng babae na ito ay isang espiritu ng bundok, at napagtanto nilang ang madilim na enerhiya ay binubuo ng hindi mabilang na nakakatakot na mga insekto. Ipinaalam ng blue spirit kay Mac na ito ay isang halimaw na may mountain-piercing carapace. Sa sumunod na eksena, ipinaliwanag ng tagapagsalaysay na ang mga espiritu sa kabundukan ay tinatawag na Chimi, habang ang mga espiritu ng dagat ay tinatawag na Moryo. Sa matagal na panahon, ang mga espiritong ito na nagdadala ng sakuna at problema ay tinatawag na Chim-Moryo. Isa sa mga ito ang mountain-piercing carapace beast. Nakita nila ang isang nilalang nakahawig ng isang uwak na yari sa kadiliman na damapo sa braso ni New Moon. Ang nilalang na ito, na may iisang mata lamang, ay naglalabas ng kakaibang tunog, palatandaan na ito ay nasa ilalim ng serbisyo ng kanyang among babae. Pinalaya ng babae ang halimaw na agad lumipad upang habulin ang isang bagay. Ang espiritong ito ay kahawig ng ibon ngunit may buntot ng ahas at umaakit ng mga insekto upang magdala ng kaguluhan. Dagdag pa rito, ang mga insekto ay lubhang nakakamatay. Pinapanood ng shaman ang kanyang pamilyar na espiritu habang ito'y lumilipad, samantalang si New Moon ay papalapit sa ating bida, napapalibutan ng mga insekto. Naisip niya na walang tunay na pagkakaibigan sa mga shaman dahil lahat sila'y naglalakad sa bingit ng kamatayan. Kaya naman, hindi siya gaanong nalungkot sa pagkamatay ng kanyang disipulo. Gayunpaman, hindi rin kaaya-ayang makita ang isang pamilyar na mukha na winasak ng isang masamang espiritu. Unti-unting dumarami ang mga insektong tila kontrolado ng dalaga habang gumagawa siya ng hand seal. Idineklara niya na ang ikatlong anak na si Mang Wan ay magiging pagkain ng kanyang pamilyar na espiritu. Bumalik tayo sa eksena kung saan ang ating bida ay humaharap sa napakaraming insektong dumarag sa papalapit sa kanya, dahilan upang siya'y labis na hindi mapakali. Si Go, na nauna ng pinigilan ng blue spirit, ay payapang natutulog, ngunit bigla siyang ginaisang ng marahas ni Mac sa pamamagitan ng pagsampal sa kanyang mukha, iniutos na gumising siya. Nahihirapan si Mac sa pagharap sa mga insektong yun. Nang magising si Go at makita ang sitwasyon, tinanong niya kung ano ang nangyayari. Ngunit simpleng sagot ni Mac ay kailangan niya ng tulong ng kanyang bantay. Paulit-ulit na natutusok si Chan at nang tingnan niya ang kanyang kamay, nakita niyang puno na ito ng sugat. Sinabi ng bantay na saglit lang niyang nahawakan ang mga insekto, ngunit napinsala na siya. Agad namang iniutos ni Gang Wan kay Go na gamitin ang kanyang panloob na enerhiya upang protektahan ang sarili. Naisip ni Dayoon na bagamat maliit ang mga insekto, kaunting panahon lang ang kailangan upang sila'y kainin ng mga ito dahil sa sobrang dami ng bilang nito. Samantala, nakaupo lamang ang blue spirit, nanunuya at sinabing malapit ng maging pagkain ng mga insekto ang ating bida. Sinubukan ng binata na makipag-usap, hiniling ang tulong ng blondeng babae, ngunit tumugon nito na wala siyang dahilan para tumulong.
Sinabi ng babae na maaari niyang isaalang-alang ang pagtulong kung maibibigay sa kanya ni Mark ang kanyang katawan. Ngunit nang marinig ito, mariing sinabi ni Mark na itigil na ang ideyang yun. Muling inatake si Mark at mabilis niyang ginantihan, sabay sambit na sobrang dami ng mga nilalang na iyon at nakakainis sila. Biglang sinabi ng Blue Spirit na kung ayaw ibigay ni Mark ang kanyang katawan, makipagpustahan na lang ito. Ipinaliwanag niya na kung aabot si Mark sa bingit ng kamatayan, siya ang matatalo at kukunin niya ang katawan nito. Ngunit kung magagawa ng binata na makaligtas sa sitwasyon, tutulong siya kahit kailan na kailanganin siya ng binata mula sa araw na iyon. Agad na tumugon si Mark na mas mabuti kung tutuparin niya ang pangakong yun. Matapos nito, pinatay niya ang isang centipede na gumagapang sa kanyang kamay. Si Go naman ay nasa estado ng lubos na takot habang nakikita ang kawan ng mga insektong papalapit sa kanila. Hindi alam kung ano ang gagawin, sinabi niya sa kanyang batang amo na lalo pang dumarami ang mga insekto. Tinanong niya kung ano ang gagawin nila. Inutusan ni Guangwan si Go na maghanap ng anumang nasusunog dahil magsisimula silang mag-apoy sa lugar na iyon. Ipinaliwanag niya na kung magpapasimula sila ng apoy gamit ang isang lampara, sigurado siyang mamamatay ang lahat ng insektong iyon. Tumugon si Chan na masyado nang malayo ang ginagawa nila, ngunit tila hindi naririnig ito ni Mark. Ginamit ng ating bida ang kanyang kakayahan at isang lilang aura ang bumalot sa kanyang kamay. Sa sandaling yun, hinayla niya ang isang lampara mula sa malayo patungo sa kanyang kamay. Nakita ito ni Go at tinanong kung ano ang nangyari, ngunit ang tanging sagot ni Mark ay wala ng oras para magpaliwanag. Sinimulan niyang gamitin ang apoy upang sunugin ang isang panyo. Habang ginagawa ito, naisip ni Zhang W kung sino ang posibleng may kagagawa ng sitwasyong yun dahil lubhang kakaiba ito. Mabilis na napagtanto ni Mark na ang lahat ng ito ay malamang nakagagawa ni Lady Sig. Pinaghihinalaan din niyang may kasamang shaman ng babae at ito'y magdudulot ng kaguluhan kapag nagsimula siya ng apoy sa lugar na yun. Kaya't binalak niyang gamitin ang kaguluhang yun upang patayin ang shaman. Bago pa man magawa ni Mark ang kanyang plano, inutusan ni New Moon ang kanyang halimaw, at biglang nagsimulang magkaanyo ang mga insekto sa silid. Walang pag-aalinlangan, inatake ng mga nilalang ang sentro ng apoy na nililikha ni Mark. Habang naglalakad sa mga pasilyo, nagtanong si New Moon kung talagang naisip ni Mark na makakalusot siya gamit ang kanyang mga simpleng taktika. Dumami pa ang mga insektong sumama sa kanya, at mayabang niyang idineklara na si Mark ay napakahangal. Mahina niyang binanggit na ang kanyang kanang mata, ang white eye, ay may kakayahang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Inihayag niya na ang natatanging paningin na ito ay nagpapakita sa kanya ng mundo ng Ki, kaya't anumang sinusubukang gawin ni Mark sa likod ng mga dingding ay hindi mananatiling lihim. Napagtanto ng dalaga ang lahat ng nangyayari gamit ang kanyang kanang mata. Hinawakan niya ang isang pader malapit sa silid kung nasaan si Mark at mabilis na winasak ito. Matapang na pumasok si New Moon sa silid, ngunit hindi nagulat si Mark at malumanay siyang binati. Habang iniisa-isa ng babae ang kanyang kalaban, napansin niya ang isa sa mga pamilyar na espiritu ni Mark na sumusubok umatake sa kanya. Sa sandaling yun, sinubukan siyang hampasin ng monghe, ngunit ginamit ng babae ang isang oras sayon, tumawag ng maraming kamay, at malupit na inatake ang monghe. Inapakan ng shaman ang ulo ng monghe at sinabi na walang kwenta ang paglaban. Sinabi niya kay Gang W na nakikita niya ang lahat ng bagay. Sa sandaling yun, naghanda si Go na maghagis ng kutsilyo sa kanya. Gayunpaman, mabilis na tumugon si New Moon, inilabas ang isang selyo, at nagsambit ng ilang salita. Inilunsad niya ang isang kidlat na tumama kay Chan, dahilan upang mahulog ang kutsilyo. Mabilis na pinulot ng ating bida ang kutsilyo, handang lumaban, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ni New Moon. Agad niyang ginamit ang kapangyarihan ng kanyang halimaw, nagpapakawala ng isang kawan ng mga insekto kay Gangwan. Walang pag-aatubili, sumugod ang mga nilalang sa binata, handang lamunin siya ng buhay. Nakikita ang mga insektong mabilis na papalapit, na pagtanto ng binata na mas lalala pa ang sitwasyon. Agad siyang tinamaan ng kawan at naitulak patalikod laban sa dingding, sa isang uwak na nakadapo sa kanyang kamay. Sinabi ni New Moon sa ikatlong anak ng mansion na dapat na siyang tumawid sa mundo ng mga espiritu at tuluyang mapuksa. Maraming maliliit na nilalang ang nagsimulang bumuo ng isang buhawi sa paligid ng ating bida na tila wala ng pakialam. Gayunpaman, hindi siya mukhang apektado, parang may plano siya. Pagkatapos niyang ilunsad ang kanyang pag-atake, dahan-daang tiningnan ni New Moon ang paligid.
Si Go ay walang malay matapos tamaan ng kidlat. Ang monghe naman ay lubos na nakagapos sa spell ni New Moon, at si Mak ay tila nawalan ng malay. Inakala ng shaman na mas madali ito kaysa sa inaasahan niya. Naisip niya kung nagkamali siya sa pag-iisip na may kinalaman ng Green Spirit. Haplusan ni New Moon ang kanyang ibon, pinuri ito sa mahusay na pagganap, at idineklara ang kanyang tagumpay. Sinabi niya sa kanyang pamilyar na espiritu na oras na upang umalis dahil malapit ng kainin ng mga insekto ang kanilang mga kalaban. Habang papaalis, sinabi niyang hindi mahirap ang misyong yun. Ngunit bigla niyang napansin ang kakaiba. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagsimulang bumangon si Mak na ikinagulat ni New Moon. Walang pag-aalinlangan, itinarak ng binata ang kanyang sariling patalim sa kanyang braso, nagpapasabog ng dugo sa lahat ng direksyon. Ang mga insektong nadikit sa kanyang dugo ay nagsimulang mamatay, nalason at napatay sa isang iglap. Lubos na nagulat ang shaman sa eksena, nakikita ang isang baliw na binata na sinasaktan ng sarili upang mapuksa ang mga insekto. Patuloy niyang sinugatan ang sarili, hinihiwa ang kanyang mga braso, upang tuluyang maalis ang mga nakakapangilabot na nilalang. Matapos patayin ni Mak ang lahat ng mga insekto, tumingin ang shaman sa ating bida na ngayon ay nakatayo ng matatag. Ang binata ay balot ng sarili niyang dugo, nagsasagawa ng isang gawa ng ganap na kabaliwan. Habang ginagawa niya ito, pinanatili ni Mak ang isang nakakatakot na ekspresyon na walang bakas ng pagkabalisa. Walang pag-aalinlangan at hindi binibigyan ng pagkakataon si New Moon na makapag-isip, bigla siyang sinugod ni Jiang Wu. Habang hawak ang patalim ni Go, sinabi niyang nakakalungkot ang sitwasyon. Ipinaliwanag ng binata na ang kanyang dugo ay isang nakamamatay na lason, kaya't perpekto ito para puksain ang mga insekto. Mabilis siyang dumaan sa gilid ni New Moon na natamba sa gulat dahil sa biglaang pag-atake. Agad namang inutusan ng dalaga ang kanyang halimaw na umatake. Naglabas ng malakas na tilian ang uwak at ang espiritu ay nagtipo ng kakaibang enerhiya, nagpapadala ng kadiliman patungo sa ating bida. Samantala, napagtanto ni New Moon na hindi na niya magagamit ang mga insekto upang umatake, kaya sinamantala niya ang pagkakataon habang abala si Mak. Nagsagawa siya ng orasayon gamit ang kapangyarihang espiritual, at nagsimulang maglabas ng gintong liwanag mula sa kanyang mga kamay. Sa gitna ng kaganapan, nanatiling kalmado ang ating bida. Gamit ang isa sa 8 mind-shattering techniques, sinimulan niya ang ritual upang gawing alipin ang uwak. Mula sa malayo, biglang nahila ang nilalang patungo kay Mak. Nahuli ni Jiang Wu ang kakaibang nilalang sa leeg nito, dahilan upang magpanik si New Moon. Nagtaka siya sa kung ano ang nangyayari, ngunit nagpatuloy si Mak sa pagpisil sa leeg ng nilalang. Ang tanging sinabi ng binata, na may malamig ng ngiti, ay, sa wakas, tahimik na ang lahat. Nakita ni New Moon ang kanyang kasamang nilalang na inaatake at dali-daling sinugod si Mak. Gayunpaman, dahil sa koneksyon niya sa kanyang espiritu, nagsimula siyang makaramdam ng matinding sakit. Napuno ng galit si New Moon nang mapagtantong ang sakit na nararamdaman ng halimaw ay naililipat din sa kanya. Patuloy na tumitili ang uwak na nagpapahiwatig ng mali sa sitwasyon. Napansin ni New Moon na hinihigop ni Mak ang demonic ki mula sa halimaw, at bagamat tila imposible ito dahil mapanganib ang ganitong enerhiya sa mga tao, nakita niyang puno ng yin energy si Mak. Habang hawak ang halimaw, napansin ng ating bida na may madilim na enerhiyang pumapasok sa kanya. Nagsimula siyang mag-isip na ang dami ng enerhiya ay higit pa sa nakuha niya noong pumatay siya ng mga tao. Naisip niyang baka sapat na ito upang makabuo ng isang energy core. Sa sandaling yun, nakiusap si New Moon kay Mak na huminto na, sinasabing kung magpapatuloy siya, mamamatay ang uwak. Ang tanging tugon ni Mak ay isang maliit na ngiti, tila nag-iisip ng isang madilim na plano. Samantala, sa Blessed Flower Hall, napansin ng isang tauhan na malamig ang paligid. Tinanong ng babae kung bakit hindi naghihintay sa loob ang kanilang ginang, ngunit sinabi ng unang ginang na hindi siya pwedeng maghintay ng walang kaalaman sa mga nangyayari. Sinabi niyang kailangang makialam siya kung magkamali ang plano. Habang iniisip ito, binalikan niya ang mga iniutos niya sa shaman, una, patayin si Mak, at ikalawa, kunin ang lihim na manual. Aniya, kung magkamali ang lahat, kailangang siguraduhin walang ibang makakakuha nito. Napansin ng isa sa mga tauhan na dumarating na si New Moon. Paglingon ng ginang sa gilid, nakita niya si New Moon na dahan-daang naglalakad sa dilim. Inakala niyang nagtagumpay ang shaman at masayang nagdiwang. Iniisip niyang ang sinumpang si Jiang Wu ay patay na. At ngayon ay nasa kamay na ng ginang ang lihim na manual,
tinitiyak na ang kanyang anak na lalaki ay sa wakas magiging Panginoon ng mansyon. Sa sandaling ito, nagsimulang batiin ng dalawang tauhan ng ginang ang kanilang pinuno, dahilan upang makaramdam si Sik ng bahagyang pagkahiya. Gayunpaman, habang tinitingnan nila ang shaman, napansin ng tatlo na may kakaiba. Tinanong ni Sik kung bakit biglang tumigil sa paglalakad si New Moon at kung ano ang nangyari. Naasiwa, naghanda ang dalaga at yumuko sa harap ng ginang. Sa kanyang umiiyak na tinig, sinabi ni New Moon na hindi nagtagumpay ang Phoenix Pavilion na patayin si Master Jiang Wu. Sa narinig, labis na nagulat si Sik, iniisip kung ano ang posibleng nangyayari. Sa kanyang isipan, napagtanto ni New Moon na si Jiang Wu ay isang tusong demonyo na marahil ay binalak ang lahat, lubos na alam kung ano ang maaaring mangyari. Bumalik tayo sa sandaling nakiusap si New Moon kay Jiang Wu na itigil ang kanyang ginagawa. Ang tugon ng binata ay ititigil lamang niya ito kung ilalantad ng dalaga si Sik. Ipinaliwanag niyang kahit patayin niya si New Moon, ipapadala lamang ni Sik ang iba pang mamamatay tao upang habulin siya. Kaya't kailangan niyang sirain ang reputasyon ng ginang upang ang Phoenix Pavilion at si Sik ay maging magkaaway. Sa kasalukuyan, napagtanto ni New Moon na kung gagawin niya ito, siya ay ituturing na traidor ng Phoenix Pavilion, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Sinabi niya kay Sik na inangkin ng ginang na si Master Jiang Wu ay inaalihan ng masamang espiritu. Higit pa rito, mariing sinabi ni New Moon na inutusan ni Sik ang Phoenix Pavilion na puksain ang espiritu at patayin si Jiang Wu, ngunit malinaw na ang binata ay nasa normal na kalagayan. Dahil dito, hiniling ni New Moon kay Sik na huwag nang mag-utos muli sa Phoenix Pavilion ng ganitong gawain. Nang malantad, nagpanik si Sik habang naririnig ng lahat sa mansyon na sinusubukan ng ginang na ipapatay ang pangatlong anak. Agad na nag-utos sa mga tao na puntahan ang Blessed Flower Hall upang arestuhin ang ginang. Habang nalalaman ito, napansin ng mga tauhan ni Sik na papalapit na ang mga mandirigma mula sa outer hall. Sinubukan nilang balaan ang kanilang pinuno. Sa sandaling yun, si Sik ay natulala, iniisip na lahat ng ito ay kagagawa ni Jiang Wu. Tahimik na umalis si New Moon sa lugar, iniwan ang lahat sa kaguluhan. Habang naglalakad siya malapit sa isang bintana, nakita natin si Jiang Wu sa loob ng isang silid, tinatanong kung ginawa ng dalaga ang kanyang iniutos. Si New Moon, na hawak pa rin ang leeg ng espiritu ng shaman, ay sumagot ng diretsyo na, tulad ng kanyang nakikita, ginawa niya. Naiinis, bumulong siya sa sarili na sa huli, lahat ay nangyari ayon sa plano ni Jiang Wu. Ngayon, si Sik ay naging kaaway ng Phoenix Pavilion at isang kontrabida. Gayunpaman, napagtanto rin ni New Moon na wala siya sa posisyon upang mag-alala tungkol kay Sik, dahil siya mismo ay nagtaksil sa Phoenix Pavilion upang mailigtas ang kanyang espiritu. Sinabi niya kay Jiang Wu na oras na upang umalis, at hiniling na ibalik ang espiritu tulad ng kanilang napagkasunduan. Ngunit tumugon si Jiang Wu, na may tusong ngiti, na mayroon pa siyang isang bagay na gustong sabihin. Sinabi niya na may nais siyang itanong sa dalaga. Matapos ang isang saglit, tinanong ni New Moon si Jiang Wu kung talagang gusto niyang malaman ang tungkol sa Chim Moryo. Agad na sumagot ang binata na oo, dahil nais niyang makakuha ng impormasyon tungkol sa mga taong nagkokontrol ng mga espiritu tulad ng Demon Monk at Featherhead. Habang minamasdan ang kanyang mga aksyon, naisip ni New Moon na, tulad ng kanyang inaasahan, ang binata ay hindi inaalihan ng espiritu, ngunit siya mismo ay nagmamay-ari ng isang pamilyar na espiritu. Ngunit hindi niya maunawaan kung paano ito nagawa ni Jiang Wu. Bukod dito, nararamdaman niya ang presensya ng isa pang espiritu na puno ng matinding puot, na nagpadala ng kilabot sa kanyang katawan. Walang pag-aalinlangan, lalong hinigpitan ni Jiang Wu ang kanyang hawak sa leeg ng kawawang uwak, sabay tanong kung magsasalita na ba ang dalaga. Dahil sa pananakot sa kanyang espiritu, agad na sumang-ayon si New Moon at ipinaliwanag na mayroong 6 na antas sa Chim Moryo Sinister. Mga hayop, kakaibang hayop, mistikong hayop, demonyong hayop, sagradong hayop, at banal na hayop. Ipinaliwanag ng dalaga na 3 tao sa Phoenix Pavilion, kabilang siya, ang may kakayahang kontrolin ng mga hayop na ito bilang pamilyar na espiritu. Isa rito ay si Go, na isang malaking tulong sa Pavilion Master at nangangasiwa sa kakaibang mga hayop sa bundok, bagamat hindi niya ganap na alam ang lawak ng kakayahan nito. Ang isa pa ay ang Master ng Phoenix Pavilion. Hindi sigurado ang dalaga kung anong uri ng Chimor ang taglay ng Master, ngunit tiyak niyang isa ito sa pinakamataas na antas. Nalilito ang ating bida at tinanong kung ang Master ay nagtataglay ng sagradong hayop o banal na hayop. Sumagot ang dalaga na ang mga ito ay nag-e-exist lamang sa mga alamat,
at iilang kwento lamang ang may nagsasabing may mga tao na nakakuha ng sagradong hayop bilang pamilyar. Mas malamang daw na ito'y mistikong hayop o demonyong hayop. Kumuha ng libro mula sa kanyang kasuutan ng dalaga tungkol sa paksa at iniabot ito sa ating bida. Tuwang-tuwa ang binata at nagpasalamat sa kanya. Napahanga ang binata habang iniisip na kahit ang Mountain Piercing Carapace Beast ay may napakalaking dami ng enerhiya. Nagtataka siya kung ano ang maaaring taglayin ng master. Napagtanto niyang mahalaga ang magkaroon ng mataas na antas na chimor, ngunit napakahirap nitong makamit. Bigla, inihagis ng binata ang uwak pabalik sa may-ari nito at sinabi na mahusay ang ginawa ng dalaga. Tinanong niya kung hindi ba siya magpapasalamat sa kanya. Bagamat nag-aatubili, nagpasalamat si New Moon kay Jiang Wo. Matapos ang mapanupil na tagpo, pinayagan ni Jiang Wo ang dalaga na umalis. Si Go, na nanunood mula sa malayo, ay hindi makayanan ang malupit na personalidad ng kanyang amo. Si New Moon, na puno ng galit at hiya, ay tahimik na umalis habang kumukulo ang damdamin. Samantala, labis na tuwa ang naramdaman ni Jiang Wo, iniisip na maswerte siya ngayong araw. Hindi na siya maaaring saktan ni Lady Sik dahil siya na ngayon ay nasa ilalim ng masusing pagtingin ng lahat sa mansyon. Bukod dito, ang lahat ng ki mula sa Mountain Piercing Carapace Beast ay pumasok sa kanyang katawan, sapat upang makabuo siya ng energy core. Ngayon, maaari na siyang matutong gumamit ng martial arts at maging isang makapangyarihang tao. Biglang lumapit si Go at tinanong si Jiang Wo kung sigurado ba siyang magiging maayos ang lahat. Ipinaliwanag ng binata na maaaring may sama ng loob ang shaman sa kanyang amo, ngunit hindi ito alintana ni Jiang Wo. Tinanong naman ni Go kung hindi ba siya nag-aalala, dahil maaaring maghiganti ang dalaga o gumawa ng mas masahol pa. Sa pagkakataong yon, sumang-ayon si Jiang Wo, ngunit kumpiyansa niyang sinabi na walang magagawa si New Moon. Di nagtagal, makikita si New Moon na may kausap na isang misteryosong tao. Sinabi niyang oras na para tuparin ng kausap ang kanilang kasunduan. Habang tinitingnan ng sugatang espiritu, iniisip ni New Moon na hindi na siya magtataka kung mamatay ito. Habang iniisip ang pangalan ng ating bida, tuluyan siyang nilamon ng galit. Sumigaw siya patungo sa direksyon ni Jiang Wo, nagsasabing pansamantala siyang aatras ngunit babalik siya sa tamang panahon. Bigla, may narinig siyang mahiwagang boses na nagsabing tila nagtatangka si New Moon na maghiganti. Nagulat ang dalaga at mabilis na tumalilis, para bang iniiwasan ang hindi nakikitang panganib. Nagkaroon ng katahimikan sa buong paligid. Napagtanto ni New Moon na ang nararamdaman niya ay masyadong kakaiba, at may kakaibang nangyayari. Biglang damyugo ang kanyang pulang mata, at habang nangyayari ito, idineklara niyang hindi siya makapaniwala na may isang napakalakas, masama, at mabalasik na tao. Sa isang iglap, lumitaw ang dalawang pambabaeng kamay sa likod niya. Ang mga kuko nitong pula ay pumalibot sa mata ng shaman, na nagdulot ng mas matinding pagdurugo. Matapos ang pagluha ng dugo, nakita ng babae sa kanyang harapan ang isang figura na pinakananais niyang hindi makita, ang blue spirit na nakatayo sa harap niya, nababalot ng liwanag ng isang dugong buwan. Sa isang kakaibang kaaya-ayang tono, sinabi ng blonding espiritu na maganda pa rin si New Moon kahit wala ang kanyang mata. Sa sandaling yun, nagsimulang damaloy ang dugong tumatagas mula sa mata ng dalaga patungo sa kanyang bibig. Napagtanto niyang hindi na siya makahinga, at maya-maya'y nawalan siya ng malay. Samantala, makikita si Sik na galit habang sinasampal ang kanyang kamao sa mesa. Sumisigaw siya sa external master ng mansyon, sinasabing sinisiraan siya. Ipinipilit ng babae na inaakusahan siya ng binata ng walang batayan. At tinanong niya kung talagang naniniwala ang master na sisikapin niyang saktan si Mock. Dagdag pa ni Sik, sinabi niyang posibleng nagsasabuatan ang shaman at ang ikatlong anak laban sa kanya upang ipahamak siya. Gayunpaman, mariing iniutos ng master na tumahimik siya, at agad siyang sumunod. Sa isang malakas na boses, inutusan ni Sang Wong ang babae na manahimik muna. Tinanong niya kung ano ang kaguluhan sa medicinal hall noong nakaraang araw, at ipinaliwanag ni Sik na may kinalaman yun sa pagpasok ni Mock sa master's hall ng mansyon na ipinagbabawal. Ngunit tumugon si Wok na tila hindi yun makatwiran, lalo't si Jiang Wo ang nagligtas sa mansion master. Tinanong niya kung sinubukan bang saktan ni Sik ang mansion master. Mabilis na itinanggi ito ng babae, ngunit bigla siyang napatahimik habang tumitingin kay Sang. Para bang nakaramdam siya ng matinding takot. Agad na sinabi ng lalaki na hindi niya maaaring palampasin ang insidente at inanunsyo na magsasagawa siya ng investigasyon kay Sik.
Tiniyak niya sa babae na magiging patas ang investigasyon at susuriin ito ng mabuti si Sik, pati na rin ang pangalawang anak at ang ikatlong anak. Pagkatapos nito, nakita ang ating bida na nakaupo at nagmemeditasyon habang ang death energy ay umiikot sa paligid niya. Samantala, matapos umalis ni Sik, mukhang hindi mapalagay ang external master ng mansyon. Nag-isip siya kung bakit parehong sinubukang patayin ng pangalawang anak at ni Lady Sik ang ikatlong anak. Napagtanto niyang maaaring may kaugnayan ito sa pakikipagkumpetensya para sa kapangyarihan o sa pagpigil sa nakababatang henerasyon. Ngunit tila may mas tiyak na dahilan kung bakit nais nilang patayin si Mok, lalo't mahal na mahal siya ng mansion master. Nag-isip pa si Wong Bek at napansin niyang kakaiba ang kilos ni Mok nung sila'y nagtanong sa kanya. Hindi ito ang karaniwang aroganteng ugali nito. Naalala niyang inisip niyang shock lamang ito mula sa near-death experience, ngunit may kakaibang nararamdaman pa rin. Tumayo siya, pinagtibay ang desisyon niyang kailangan niyang magsagawa ng personal na investigasyon. Samantala, nagmemeditasyon si Mok nang biglang dumating ang Blue Spirit sa pamamagitan ng portal. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang monghe na nakamasid kay Jiang Wu habang nagmemeditasyon. Humanga ang espiritu at inamin niyang hindi niya naisip na makakakolekta si Jiang Wu ng napakaraming ki mula sa Mountain Pearson Carapace Beast. Bagamat medyo nagtataka siya nang banggitin ni Mok ang paggamit ng death energy upang lumikha ng energy core, mukhang posible ito. Napahanga siya kay Jiang Wu, tahimik siyang nanunood habang palapit sa binata. Naisip niya na hindi naman pala masama ang binata, halos magiliw siyang humanga sa itsura nito. Sa sandaling yun, iminulat ng binata ang kanyang mga mata at nakita ang blonde na espiritu sa harap niya, nakatitig sa kanya. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nito, at ang babae, labis na nahihiya, ay biglang tumalikod. Mabilis siyang sumagot na wala siyang ginagawa. Makahulugang ngumiti si Mok, nagtanong ng may biro kung ano ang nangyayari. Sumigaw ang babae, sinasabing tumigil na siya sa kalokohan at mag-focus na lang sa pag-ikot ng kanyang ki. Habang tumatawa ang binata, naiinis ang babae at iniisip kung bakit niya tinanggap ang pastahan. Sinisisi niya ang shaman dahil hindi nito ginawa ng mas maayos ang kanyang trabaho. Biglang naalala ni Mok ang isang bagay at sinabi niyang kailangan niyang tingnan ang isang bagay. Binanggit niya na kailangang alamin kung ang energy core na nabubuo ay ang parehong nabanggit ng Blue Spirit dati. Sumagot ang babae na hindi maaaring makabuo ng energy core sa loob lamang ng isang araw, at kung magpapatuloy si Mok, maliit na halaga ng ki lamang ang maiipon niya. Gayunpaman, habang tumingin ang espiritu sa gilid, napansin niyang nababalot si Mok ng isang malakas na aura, at may energy core na nabubuo sa ilalim ng kanyang pusod. Labis na nagulat ang babae at tinanong kung maaari niyang suriin ang mas malapitan upang patunayan ang isang bagay. Nag-usisa si Mok at tinanong kung ano ang balak gawin ng espiritu. Ipinaliwanag nito na nais lamang niyang ilapat ang kanyang kamay sa energy core at gamitin ang dulo ng kanyang mga daliri upang hawakan ito. Nang gawin ito, sa hindi may paliwanag na dahilan, may naramdaman siyang kakaiba. Tinanong ni Mok kung ano ang ginagawa niya, at sumagot ang babae na parang pumasok ang kanyang kamay, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit. Litong-lito si Jiang Wan at tinanong kung ano ang nangyayari. Inamin ng espiritu na wala siyang ideya at tumingin sa monghe, tinanong kung maaari nitong subukan. Patuloy silang humawak sa energy core ng bida na nananatiling naguguluhan, ngunit ang tanging nasabi ng blondeng espiritu ay hindi siya sigurado kung ano ang nagaganap. Nagtanong siya sa sarili kung may kinalaman ito sa pagiging familiar spirit niya. May naisip ang Blue Spirit at tumingin kay Goon na natutulog. Sinubukan niyang hawakan ang energy core nito, dahilan upang magising si Goon sa matinding sakit. Sa wakas, napagtanto ng espiritu na gumana ito. Napangiwi sa sakit si Go, at ang tanging komento ng espiritu ay napakadramatiko ng binata. Sinabi niya kay Mok na parang hindi naman ito problema niya, na nag-udyok kay Mok na magtanong kung may ibang paraan upang suriin ang energy core. Tumugon ang espiritu na mayroon, ngunit sa sandaling yun, naramdaman nilang may kakaibang presensya. Lahat ng nasa silid ay sabay na tumingin sa pinto, na para bang naramdaman nilang may naroon. Nakita nila si S, na tumatawag sa binata at tinatanong kung gising pa siya. Narinig ito ni Mok at nagtataka kung ano ang gusto ni S na pag-usapan sa ganoong oras ng gabi. Si Sang Wong ay isa sa pinakaloyal na tauhan ng mansyon, nagsilbi na sa 2 henerasyon. Dahil dito, hindi magawa ni Lady Sik na labanan siya, at hawak niya ang pinakamalaking impluwensya sa mansyon. Sa sandaling yun, pumasok si Sang sa silid ni Mok.
Naguguluhan, tinanong ng binata kung anong ginagawa ng lalaki roon. Simple lamang ang sagot ni Sang. Una, nais niyang humingi ng paumanhin. Sinabi niya na sa kabila ng proteksyon ng mga martial artists sa Outer Mansion, inatake pa rin si Mok. Yumuko siya ng mababa bilang paghingi ng tawad. Agad na sinabi ni Jiang Wan na hindi na kailangan yun, at may banayad ng ngiti, sinabi niyang ayos lamang siya. Biglang tumayo si Sang at iniangat ang kamay nito papunta sa ulo ni Mok. Tumigil siya sandali at nagtataka si Mok kung ano ang ginagawa ng lalaki. Walang babala, biglang nagbago ang ekspresyon ng External Master, ngumiti, at bahagyang tinapak si Mok sa balikat. Tumingin sa paligid si Sang at tinanong kung nasaan ang dagger na ibinigay niya kay Mok. Lalong nalito ang binata, ipinaliwanag ng External Master na tinutukoy niya ang self-defense dagger na ibinigay niya kay Mok. Tinanong niya kung nawala ito ng binata. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, tumingin si Mok kay Go. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ni Mok na naalala na niya at idinagdag niyang inilagay niya ito sa isang drawer. Narinig ito ni Sang at sinabing mabuti naman at hindi nawala. Napatawa si Jabek at sinabi na sayang kung nawala yun. Ngunit bigla na lamang nagkomento si Mok na kahit anong pilit niyang maalala, hindi niya matandaan kailanman na nakatanggap siya ng ganoong dagger. Sa sandaling yun, nagbago ang ekspresyon ng External Master, naging seryoso, at tumugon siya na wala siyang ibinigay na ganoong dagger kay Mok. Nang walang pag-aalinlangan, sumugod siya upang atakihin si Mok gamit ang kanyang mga kamao. Si Jiang Wan, na kumilos ng napakabilis, ay umiwas sa pamamagitan ng pagtalon sa ere at paglalagay ng kamay sa ulo ng kanyang kama. Ipinaliwanag ni Sang na dalawang malalaking pagkakamali ang nagawa ni Jiang. Sinabi niya na ang unang pagkakamali ay ang pagiging sobrang arogante ng ikatlong binata. Ang pangalawa naman, matapos talunin ni Mok ang ikaapat na binata, ay palaging umatras si Mok kapag may makitang magtatangkang umatake sa kanya. Ngunit ngayon, hindi kumurap o umatras si Mok. Matapos itong gawin, sinabi ni Sang na hindi na makakagalaw ang binata at hinihiling niyang aminin ang katotohanan. Kahit na itinaas siya sa ere, nakatagpo ng paraan si Mok upang huminto at maglanding sa kanyang mga paa. Kitang-kita ang kalituhan sa mukha ni Sang habang tinatanong ang nangyayari. Nang sandaling yun, may nakakatakot na ekspresyon si Mok at tinawag ang Blue Spirit na lumitaw mula sa isang portal sa likod ni Mok. Mabilis na tinamaan si Sang sa likod at naramdaman na parang may humawak sa kanyang puso, at narinig niya ang tinig ng Blue Spirit na tinutukso siya. Tinatanong kung paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na gawin ito at nagsasabing humihiling na siya ng kamatayan. Walang kibo si Mok at sinabi lang na ang espiritu ay kasing talino ng inaasahan niya. Ipinaliwanag ng Blue Spirit na dahil ang Life Key at Death Key ay magkasalungat, ginamit ni Mok ang mga ito upang harangan ang mga meridian ng katawan ni Sang. Idinagdag niya na ang katawan na hindi tinatabla ng acupuncture nang hindi gumagamit ng malalaking halaga ng enerhiya ay talagang nakakagulat. Sinabi niya pa na nagawang lumikha ng energy core si Mok, ngunit ngayon na ito'y nadiskubre. Nagtatanong siya kung anong balak gawin ni Mok dahil hindi na siya maaaring manatili dito. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, inamin ni Mok na hindi niya inasahan na matutuklasan siya ng ganito.